Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon, ituro na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw at isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po, mga kapatid. Tunay nga po na sa simula ng misa ay sinabi ko na sa pamamagitan ng ating mga bayani, tayo ay napalaya sa mga mananakop. At ang kalayaang tinatamasa natin ngayon, ito ay dahil sa pagbubuwis ng kanilang buhay para sa atin. Gayon din naman, kung ano rin ang buhay na meron tayo ngayon, sa aspeto naman ng ating pananampalataya, ito ay dahil naman sa pagbubuwis ng buhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating kaligtasan at kalayaan na meron ngayon sa espiritual na aspeto ay dahil sa ating Poong Jesus. Nagbigay ng buhay upang tayo ay lumaya sa kasalanan. Kaya't tingnan natin ang aspeto ng ating kasarinlan dito sa ating bayan at aspeto ng ating kasarinlan sa kasalanan. Ito'y parehong paglaya. Subalit ang kalayaan, mga kapatid, hindi ito yung gagawin mo lahat ng gusto mo. Ang kalayaan ay ang pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Tunay kang magiging malaya kung alam mo at ginagawa mo ang utos ng Diyos. At ito nga po ay ating napakinggan sa ating ebanghelyo, lalo na nung sinabi ng ating Panginoon, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, pagtupad sa kautusan, pagsasabuhay at pagganap, ito ang mga mahalagang aral na iniiwan sa atin ngayon sa ebanghelyo ng ating Poong Jesus. Kung ating titingnan muna, mga kapatid, ang katuparan ng kautusan, ito po isinimula ni Jesus sa pagpapaliwanag na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta, kundi upang tuparin ang mga ito.
ito'y napakahalagang pahayag ni Jesus sapagat ang kautusan, the law, and the prophets, ito po'y sumasaklaw sa buong lumang tipan na kumakatawan sa tipan, covenant, sa mga utos, sa law, at sa mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan, God's promises. Ang misyon po ni Jesus ay hindi upang ipawalang bisa ang mga ito, kundi upang dalhin ang mga ito sa kanilang tunay na katuparan. At alam naman po natin na ang pagtupad sa kautusan ay nangangahulugan na isinasakatawan ni Jesus at pinabubuti ang tunay na kahulugan nito. Si Jesus ang katuparan ng mga propeta. Si Jesus ang katuparan ng mga utos. Si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos. Jesus is the fulfillment of the law, of the prophets, and of God's promises. Ngayon mga kapatid, dapat din natin tingnan ang kautusan sa aspeto ng pagka-permanente ng kautusan, permanence of the law. Kaya nga po binibigyan diin ni Jesus na ang permanente at patuloy na kahalagahan ng kautusan. Sinasabi po niya na ni isang tuldok o kuwit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Ipinakikita po nito ang moral at etikal na aral ng kautusan ay nanatiling mahalaga at gumagabay sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. In short, kapag mali ay mali, ang mali ay hindi magiging tama kahit pa yan ay ginagawa ng karamihan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ngayon tayo ay bilang mga tagasunod ng ating pong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay tumitingin at sumusunod sa kautusan. Sapagkat itong kautusan ay hindi nagbabago. Magbigay tayo ng halimbawa, huwag kang papatay. Ito'y kautusan, hindi nagbabago. Isa pa, yung nais ng ating, sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito'y kautusan. At ito ay mula sa ating Panginoong Jesus. Ito'y gumagabay sa ating pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, itong mga moral na utos ay patuloy na gumagabay, ito'y permanente. At tinatawag tayo ni Jesus sa isang uri ng katwiran na higit sa panlabas na pagsunod, ang isang pagbabago ng puso at kaluluwa. At ito lang mga kapatid ang tinutukoy ko na kalayaan. It is not just about doing everything that you want. Sasabihin mo, malaya ako, pwede kong gawin na lahat. Subalit ang tunay na kalayaan para kay Jesus ay ang iyong kapasidad na isa puso at isa isip ang paggawa ng mabuti. True freedom is knowing and doing what is right, what is good. Sa wakas mga kapatid, tinatawagan tayo ni Jesus na hindi lamang sundin ang mga utos, kundi ituro rin ito sa iba. Kaya mga magulang, inyong misyon, mga lolo't lola, inyong misyon na ituro ang kautusan sa mga anak, sa mga bata, sa susunod na henerasyon. Sapagat ang utos ng Panginoon ay hindi naman po ito nagbabago. Kaya nga may misyon ng mga lolo't lola, ha? Kayo ang magiging tagapagturo sa mga apo ninyo. Paano magkaroon ng takot sa Diyos, paano maging mamuhay ng tama. Ang mga magulang ganoon din. Kapag ang mga magulang at mga lolo't lola ay tumigil na sa pagtuturo, sino ang magsasalin sa kanila? Saan nila makukuha ang aral ng Diyos? Sa iba. Nais natin na ang mga bata lumaki na may takot sa Diyos, lumaking masunurin sa pamayanan, at marapat lamang tayo ang magiging responsable dyan. Amen? Ang pagsasabuhay ng mga utos ay nangangahulugan ng higit pa sa panlabas na pagsunod. Ito'y nangangailangan ng pagbabago ng puso. Kaya nga iniimbitahan tayo ni Jesus na yakapin ang diwa ng kautusan na siyang pag-ibig ng Diyos,
pag-ibig sa kapwa. Kaya bilang mga Kristiyano, ang ating buhay ay dapat sumasalamin sa halaga ng kaharian ng Diyos. Ang ating mga kilos ay dapat maging inspirasyon sa iba. Mga lolo't lola, magpakita tayo ng mabuting ehemplo. Hindi lamang magtuturo, kundi magpapakita ng mabuting ehemplo. At ngayon po, Independence Day, nawa ang diwa ng ating kalayaan ay huwag nating baliwalain. We do not just enjoy the independence that we have. We also need to recognize the sacrifices of people, yung mga sakripisyo ng mga tao na nagbuwis ng buhay. Mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng paghatol at pagmamaliit, kundi sa pamamagitan ng ating halimbawa at mapagmahal na panghihikayat, doon natin maibabahagi ang utos ng ating Panginoon. Kaya nga sa misang ito, itaas natin hindi lamang ang kabutihan ng ating bansa, hindi lamang ang kabutihan ng bawat pamilyang Pilipino, kundi itaas din natin na nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan na rin ng awa, paggabay, at turo ni Jesus Nazareno.